Humanda na sa mga malalaking balita, trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Eto na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kapalpakan ng Department of Energy sinisi sa problema sa supply ng kuryente. Ronda Pilipinas. Danger level na heat index ipinabala sa halos 80 lugar sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagpapatanggal ng tattoo sa PNP, labag sa constitutional rights. Ayon yan sa isang mambabatas. Ronda Pilipinas. At mamaya para sa ating siyasat special report, dagsa nga ba ang mga Chinese students sa lalawigan ng Cagayan? Sadya nga bang may banta sila sa seguridad ng bansa? Alamin natin mamaya yan sa isang siyasat special report. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 3 bata at kanilang ina patay sa pamamarin ng sariling ama sa USA. Ronda Pilipinas. Balita pabalakasan, NU Lady Bulldogs matagumpay na nakuha ang twice-to-beat advantage sa semis ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz naman, Yasmin Curdy, masama ang loob ng i-delete ng Facebook at ng Instagram ang kanyang ginawang gender reveal. Ronda Pilipinas. At ginawang katatawanan ng estudyante mong anak online. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At itlog, egg diet, ligtas nga bang pampapayat? Tara, mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ay, Oy, deka muna ha. Marami yung nagva-viral ngayon at makikita nyo sa post sa social media yung mga kababayan po natin na yung inflatable pool. Nag-i-inflatable pool at base ho sa market, nagkakaubusan ng inflatable pool. Ulitin ko lang ha, pakiusap po ng gobyerno, ha? Pakiusap din ng Pag-asa, magtipid po tayo sa tubig. Opo, magtipid po tayo sa tubig at saka kuryente. Habang may nagagamit pa tayong kuryente at may nagagamit pa tayong tubig, ha? Habang binubuksan natin yung mga gripo, may tubig pa dyan, at habang binubuksan natin yung mga ilaw natin at sumisindi pa, dapat magtipid po tayo. Huwag nating hayaan o marating yung isang level na wala ng tubig. Okay? Magtulong-tulong po tayo. Huwag po tayo swimming ng swimming, ha? Turuan po natin ang mga kabataan itong magtipid ng tubig. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na live po tayo sa DWIZ 882 AM Metro Mega Manila at live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yun! Parang naalala ko si Randy Santiago. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Sa detalye ng mga balita natin, ito na po ang ating magiging weather, whether we like it or not. Magdadala ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. O Mindanao yun hindi sa atin. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ng South Cotabato, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa nasabing weather system ngayong araw. Kaugnay nito, makakaranas naman ang natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap na hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa pinagsanib na epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Ronda Pilipinas. Sinabi din ako ng Pag-asa, may dalawang bagyo tayong papasok ngayong Mayo. Oo. Naku, wag lang sanang mapaminsala. Wag sana. Yung tipong babasain at gagawin lang tayong marirefresh. Dalawang bagyo daw yan. Abangan natin yan. Samantala, sinisisi ni Congressman Marco Huangco sinisisi ni Congressman Marco Huangco ng 2nd District of Pangasinan. Yun, ang kapalpakan ng Department of Energy kaugnay ng problema sa kuryente sa bansa. Matatandaan na kaliwat kanan ang pagsasailalim ng red at yellow status sa ilang lugar o yellow at red alert status sa ilang lugar sa bansa, partikular na sa Luzon at Mindanao. Sinabi sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Congressman Huangco na gusto lang ng DOE na pabagalin ang sinusulong na panukala at baguhin ang mga regulatory o regulasyon na kung saan isasailalim sa isang ahensya. Sa nasabing panukala na paggamit ng nuclear energy upang maibsan ang problema sa supply ng kuryente. DOE mismo ang nagpapatagal nito. Ang dami pong senador na suportado ito. Si Chairman Cayetano, si Alan, at saka si Cheese, si Grace po, si Cynthia Villar at marami pang iba ang sumusuporta dito. Kagustuhan lang ng DOE na pakomplikahin ito, gusto nilang makialam kasi. Ayon sa IAEA, dapat independent, walang nakikialam doon sa regulator. Yun po ang aking, sana papasa po ito bago mag-SONA. Sana, no? Posible po. Sana kung hindi sa SONA. makikialam si DOE, papasa po ito. Reklamo nyo. Jugin po natin sila. Tama na kayo. Ilang dekada na kayong nagtatry, puro kayo palpak. 37 years na mula nung tinalikuran natin itong nuklear sa Bataan, hanggang ngayon wala naman kayong nagawang iba. Alam nyo, ilang taong ko na rin na i-interviewan si Congressman Marco Huangco ng 2nd District ng Pangasinan. Yan ang lagi niyang sinasabi, yung nuclear power plant na yan. Siguro, oras na siguro para tayo pag-aralan na natin yan. May mga safe naman di ba? May mga safety naman na yan measures di ba? Na iba na yung mga power plants ngayon nuclear power plant hindi na katulad doon. Oo. Baka oras na. Oo. Huwag nyo raw harangin, DOE. Yan ang tinig ni Congressman Marco Huangco, 2nd District of Pangasinan sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Harang kayo ng harang Kasalanan nyo yan. Yung mga yellow at saka red alert natin na yan. Yan. Tagap tayo ng isang report. Foreign policy ng bansa maapektuhan ng kumalat ng deep fake video. Grabe yung nakita nyo ba yun? Ako nakita ko kahapon alamin natin ang report ni Machol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Pinaniniwala ang may epekto sa foreign policy ng Pilipinas ang pagkalat ng deepfake video kung saan pinapalabas na nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ito makipagyera sa isang bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni PCO ASEC Dale De Vera na malaking balita ang pagkalat ng disinformation dahil maapektuhan nito ang foreign policy ng bansa. Binigyan diin ni De Vera na hindi totoo ang lumbas na produkto ng deepfake video na ayon sa kanya ay laging nilalabanan sa pamagitan ng Media and Information Literacy Campaign ng PCO. Tinukoy din ni De Vera na hindi ito ang unang pagkakataon na naatake o nabiktima ang Pangulo sa gantong paraan, ngunit sa kasong ito, tinuturing itong seryoso dahil maaring makaapekto nga ito sa panlaban
Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tuloy-tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Yun, nasa kabuuang 38 ng lugar sa bansa ang makakaranas muli ng heat index na abot sa dangerous level. Batay sa forecast index ng Pag-asa, ang heat index na 47 degrees Celsius ay mararamdamang init sa Sangley Point, Cavite. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan. 45 degrees Celsius naman sa Naiya, Pasay City. Patapatan! Metro Manila, Subic Bay, Olongapo City, San Jose, Occidental Mindoro, Aburlan, Palawan at Roa City, Capiz. 44 degrees Celsius naman ang mararamdamang init sa Tugigaraw City, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City, Palawan, Legazpi City, Albay at Catanduanes. Habang, grabe, 43 degrees Celsius naman ang init sa Quezon City, Metro Manila, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Aurora, Iloilo City, Iloilo City, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ang heat index ay ang mainit na temperaturang nararamdaman ng isang tao na kakaiba sa aktual na temperatura ng hangin. Ayon sa Pag-asa, itinuturing na danger level ang 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees na o Celsius na heat index na posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion o heat stroke kung patuloy ang pagkaka-expose sa init ng araw. Inirekomenda rin ng Pag-asa ang limitadong outdoor activities, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit upang maibsan ang epekto ng matinding init. Ronda Pilipinas. Samantala, labag sa karapatang pantao ang pagpapatanggal ng mga tattoo sa mga miyembro ng Philippine National Police. Ito ay ayon kay Congressman Joel Chua dahil labag sa karapatang pantao ang nasabing kautusan ng pamunuan ng PNP. Iginit ni Congressman Chua na hindi nakasaad sa guidelines at code of ethics ng PNP ang nasabing direktiba. Pero sa akin po bilang isang abogado, sinasabi ko lang po yung legality nito na sa tingin ko po, ano po yung legal basis? Kasi kailangan pag isang bagay pagbabawal po natin, dapat may legal basis ka. Otherwise, you are violating the Constitution. Kasi nga, sinasabi nga natin, this is a form of art. And ito pong freedom of expression na sinasabi po natin, guaranteed po yan ng ating Constitution. Sinabi din ni di ba, ng Civil Service Commission si Miss Eileen Lizada na yun nga, kailangan ng matinding pag-uusap diyan. Oo, hindi naman ibig daw sabihin na maraming tattoo bulok na PNP na o bulok na pulis na. Oo. 'Di ba? Marami naman tayong kakilala. Wala namang tattoo. Patingnan. Sige. Sumagot kayo. Ngayon, di kayo makasagot. Yan po ang tinig ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Parang hindi ko na masyadong nararamdaman na feel si Secretary. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla inatasan ng NBI na imbestigahan kung sino ang nagpakalat ng peking audio gamit ang boses ng Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayu Pangko, Kuyaya, go! Ipinagutos na ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sa National Bureau of Investigation NBI ang agaran at malalimang investigasyon para malaman kung sino ang nagpakalat ng peking audio na gamit ang boses ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay may kaugnayan sa inilabas na kautusan gamit yung artificial intelligence na paigtingin pa ng Armed Forces of the Philippines ang pagbabantay kontra China. Ang naturang video
at audio ay kumalat sa social media platforms kung saan una na itong pinatanggal ng Department of Information and Communication Technology matapos kumpirmahin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Iginiit ni Remulla na kinakailangang mapanagot yung mga nasa likod nito at magsagawa ng malalimang investigasyon para malaman ang katotohanan. Ipinag-utos din ng kalihim sa NBI na sampahan ng kaukulang kaso ang mga nagpakalat ng fake news. Ito pa number 5. Ay pa ako para sa Pilameto Lulakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ito na. Pinag-uusapan natin, 'di ba? Pinag-uusapan din online yung mga Chinese students na nasa Cagayan. Sabi kasi nasa 5,000. Pero parang ang nasa data yata, parang nasa 400 lang yata. 400 plus lang yata. Yan ang pag-uusapan natin sa ating Siyasat Report. Dagsa nga ba ang mga Chinese students sa lalawigan ng Cagayan? Sadya nga bang may banta sila sa seguridad ng Pilipinas? Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Lumutang ang mga pangamba sa libu-libong Chinese students na nag-aaral sa mga universidad sa probinsya ng Cagayan. Kaugnay nito ay nabunyag ang 2 milyong pisong bayad umano sa kada kurso ng bawat Chinese student. Kaya naman, isinulong ni Cagayan Representative Joseph Lara ang investigasyon sa anyay kahina-hinala at nakakaalarma ng pagsirit ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang lalawigan. Iginiit ni Congressman Lara ang panganib na dulot sa pambansang seguridad ng Pilipinas ng sitwasyon sa West Philippine Sea at ang strategic geographical location ng Cagayan ng tila pagdagsa ng mga Chinese students sa kanilang lugar. Binigyan din naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba na maraming universidad naman sa kanilang lalawigan ang sadyang magagaling. Nilinaw rin ng gobernador na hindi naman libo-libo tulad ng napaulat, kundi nasa halos 500 lamang ang Chinese students na naka-enroll sa isang universidad sa Cagayan. Umalma si Governor Mamba sa report na diploma mill sa lalawigan. Sasabihin may diploma mill dito po sa Cagayan, you are destroying the reputation of our schools here and our universities. We are very competitive dahil po, sa totoo lang po, mga top-notch po ang mga namin dito. Gaganda ng passing rate at lahat. Tapos ganyan ang sasabihin ng mga taong ganyan. Wala ho kaming diploma mill dito sa Cagayan. Iginit pa ni Governor Mamba na wala silang diskriminasyon sa probinsya kung saan welcome ang lahat. Wala hong hindi welcome dito sa amin. Mapa-komunista yan, mapa-sosyalista yan, mapa-monarchy yan, kahit saan galing po sa lupalop ng mundo. But, you know, ang court po niyan, ang gatekeeper po niyan is the immigration. Sila po ang gatekeeper niyan, di naman ho kami. Basta kami, we play horse and we will see to it na walang masasabi mga turista at mga foreign students namin, how we treat them yan. Hindi ho kami nagdi-discriminate ng kahit kanino. Sinuportahan ni Tugigaraw City Mayor Myla Tingke ang pahayag ni Cagayan Governor Manuel Mamba laban sa mga duda sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang teritoryo. Tinawag na unfair ni Mayor Ke ang pagbusisi sa mga Chinese students sa lungsod at walang anumang basihan ang iginigit na banta ng mga ito sa national security. Sa katunayan, ni Mayor Ke na sa Tugigaraw matatagpuan ng mga universidad na kinikilala ng CHED bilang Centers of Excellence na malakas na pang-engganyo sa mga dayuhang estudyante. Iginiit ng alkalde na nakakalungkot ang ginagawaan niyang pagsira sa kanilang lugar sa gitna na rin ng pagsusumikap nilang i-promote ang educational tourism. Naniniwala naman si Congressman Robert Ace Barbers na may national security issue na nakapaloob sa nasabing usapin. Dapat
ayusin ng mga local official sa Cagayan ang sitwasyon, lalo na't mismong ang kongresista rito ang nagbunyag sa usapin. Bukod rito, ipinaabot ni Congressman Barbers ang students na nag-aaral o nagmamasteral sa ilang universidad sa Cagayan. National security kasi ang involved dito. At hindi tayo pwede magpapetik-petik dito. Dapat dito nga, mas maduda tayo, mas malakas ang ating pang-amoy. Dahil sabi ko nga, this is national security. At hindi ito basta-basta dapat nating i-ignore. Tayo unang-una, bakit ganyan karami? No? Pangalawa, currently, libo-libong estudyante nag-enroll. Pangalawa, hindi naman nag-a-appear doon. Pangatlo, hindi naman marunong mag-English. Di ba? How can you take your masteral kung hindi ka man lang marunong mag-communicate ng medium of language is English Di ba? The medium of communication in a masteral course sa mga educational institution ay English. Kung hindi ka marunong bumigkas ng English na salita, kahit isang sentence lamang, ano ka makakapasa sa iyong masteral, di ba? Samantala, umalma naman ng Chinese Embassy sa animoy malisyosong akusasyon hinggil sa umano'y pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng Chinese nationals sa Cagayan. Sinabi ng Chinese Embassy na walang basehan ang akusasyong malalagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas dahil sa presensya ng Chinese students na anito'y malisyosong panlilinlang para paigtingin pa ang galit sa China. Pinalutang din ng Chinese Embassy ang posibleng pagbuhay sa Pilipinas na tinawag nitong McCarthyism na anito'y isang political oppression at persecution ng makakaliwang individual kaya't kailangan nitong mabantayan at malabanan. Para sa siyasat team, mas mabuting mabusisi ang tunay na intensyon sa pag-aaral ng mga Chinese students sa ilang universidad sa Cagayan, lalo pat lumulutang ang isyu ng national security. Kung tunay namang walang bahid na anuman ang pag-aaral ng mga nasabing Chinese nationals sa lalawigan, tiyak namang lalabas din ang katotohanan ng sadyang malaking tulong ang mga Chinese students para mapayabong ang turismo ng Cagayan. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. At yun ang kabuuan ng report na yan. Maraming salamat. Okay. Teka muna. Pag-usapan muna natin to, lalong-lalo na doon sa mga magulang at saka mga estudyante na naka-online ngayon. Lalong-lalo yung mga estudyante o mga magulang, dapat ito ang dapat tandaan. Ito, ginawang katatawanan ng estudyante mong anak online. Naku, alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ginawang katatawanan ang estudyante mong anak online. Nako, bawal ito. Isa sa mga rason kung bakit tumatagal ang isang tao sa paggamit ng social media ay dahil sa entertainment na kanyang nakukuha. Halimbawa na lamang ay sa vlogs, pranks, lalong-lalo na sa mga memes. Ngunit paano kung ginamit pang content ang iyong anak at pinost ito ng kanyang kaklase online para gawin siyang katatawanan? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10627 o ang Anti-Bullying Act, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pamamahiya ng isang estudyante sa kanyang kapwa estudyante, lalo na kung ginawa niya ito online, partikular sa social media. Ang magulang ay maaaring magsampa ng kaso at ang estudyanteng nagkasala ay maaaring masuspende o ma-expel sa kanyang pinapasukang paaralan. Maaari rin siyang makasuhan ng criminal case dahil ang cyberbullying ay isang krimen. Ang sinumang lumabag ay maaaring pagmultahin ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso o mabilanggo ng 6 na taon hanggang 12 taon. Kaya para sa mga magulang, gabayang mabuti ang inyong mga anak. Baka ang kanilang mga kalokohan ay kanila palang ikakapahamak. Ipaalala sa kanila na ang pambubuli ay mayroong masamang epekto sa mental health ng tao. Baka masabihan sila ng, nako, bawal ito. At yan ang mga dapat tandaan ng isang estudyante na nabubuli at saka magulang. Okay, ito na.
Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports. Siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong games. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest scores sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all ha. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson, NBA star Jordan Clarkson at Dennis Antinor Jr. Kaya ano pang hinihintay mo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Pilipinas, ang ating oras. Oras po natin 30 minuto makaraan ng alas 10 ng napakainit ang patapatangya morning. Ronda Pilipinas. Ito lang yung mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Makakausap mo natin ngayon ang Assistant Secretary for Radio, Presidential Communications Office, PCO at El Nino Task Force spokesperson, si ASEC Joey Villarama. ASEC, magandang araw po. Magandang umaga, Sir Dennis. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Nako, ang pag-uusapan na naman natin ngayon, ASEC, of course, it's always El Nino. Ilan na po ang unahin ko na dito, ilan na ho ang area o lugar sa buong Pilipinas nasa state of calamity na, ASEC? Opo, kung ang pagbabatayan po, pagbabasihan po ay yung municipalities or cities, nasa 103 na po. Wow. Kalat yan sa buong Pilipinas. Pero po, in terms of provinces, 5 buong probinsya po. So, kasama dyan yung Occidental Mindoro na dinalaw ng Pangulo, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, at Maguindanao del Sur. So, ayun, again po, 5 provinces, tapos may cities and municipalities. Pero kung sa bilang po ng mga munisipalidad, 103 po as of this morning. Magkano na ang nasasalanta in terms of itong El Nino na ito sa buong Pilipinas, ASEC? Magkano na yung damage talaga? Opo, nasa 3.94 billion po yung damage to agriculture. Pero po kasi kapag naglalabas po ng datos ang Department of Agriculture, so nagbibigay sila ng estimated cost of damage, pati yung number of hectares na apektado. So in terms of hectares po, nasa 66,000 hectares po yan. Pero po, meron po kasing factor din po na tinitingnan na pwede pong masalvage pa o maisalba yung mga pananim dun sa damaged area na yon. So, yung recoverable po o salvageable po na part ng 66,000 hectares ay 78%, mga ganun po. So, pwede pang mapakinabangan yung tanim na yon. Baka hindi po 100%, gaya po ng ine-expect ng yield ng magsasaka, sabihin natin sa isang hektarya, 14 tons, baka ngayon po nasa 10, nasa 7, pero meron pa rin naman pong mapapakinabangan kahit designated as damaged po yung area na yun. Kung hindi 100% na sinasabi mo, ASEC, ano ang programa ng gobyerno para dito sa mga natirang crops na are? Actually po, yung iba po pwede pa naman pong mapakinabangan, pwede pong maibenta pa sa merkado. Pero po nakakatanggap po tayo, Sir Dennis, ng mga ulat na meron po sa Benguet na hindi na mabenta yung kanilang mga lechugas o yung kanilang mga sitaw. So, ang Department of Agriculture po, meron sila pong isang unit na nagma-market matching po. Ang ibig sabihin po niyan, kung wala pong mahanap na pagbebentahan yung ating mga magsasaka dahil for example, bakit maliit yung bakwan na tinanim nyo compared to the last time na kumuha kami sa inyo? Hindi ganun kalaki yung kamatis o kalago yung dahon ng lechugas. So maghahanap merkado yung Department of Agriculture para sa mga magsasakang yun. Yung isang alternative naman po na nabanggit ng Pangulo dun sa Occidental Mindoro is yung kadiwa po ng Pangulo. So dun po mabibigyan ng pagkakataon yung mga magsasaka na maibenta na yung kanilang produce para hindi na po sila mawalan ng pagkakakitaan. So connection at saka direct to buyer or dealer ang ginagawa ng DA ngayon, ASEC?
Tama yun, Sir Dennis. Yun po yung tinatawag na market matching. Ayun, o kahit pa paano. Okay, yung last na nag-usap tayo, ASEC, parang yung patubig na solar-powered, ang last na nag-usap tayo, meron kayong na-release na parang isa lang. Ilan na ho ang naibigay dito sa mga magsasaka na talagang kailangan ng tulong pagdating sa patubig? Nagbigay rin po nung pumunta po ang Pangulo sa Occidental Mindoro, nagbigay pa rin po ng isang unit. Pero po kasi, pag ina-announce po ng Department of Agriculture yung nagbigay kami ng pondo or ng fund para sa solar-powered irrigation system, kasi po yun yung malakihan. Pero po, kung umikot po kayo sa Mindoro, actually nandun ako nung March, nakita ko na meron mga solar panels na rin po na ginagamit para po mag-run ng mga irrigation system. So, it's not a new thing. Kung tatanungin po natin ng NIA, sasabihin po nila, although meron pong in-unveil, in-inaugurate, o may binigay na donasyon para sa isang system, existing na po yan sa ilang mga lugar po. So, kasi nga po, sasabihin ng mga tao, ang tindi ng sikat ng araw. Why don't we harness the power of the sun? Ginagamit na po yan sa ibang mga probinsya po para po mapakinabangan talaga yung energy galing po sa araw. Pero galing ho sa gobyerno yung mga binigay natin na mga solar-powered na yon? Opo, yung iba po, LGU na po yung nagpapatupad. Pero yung mga nababalitaan po natin na binibigay po ay galing po sa Department of Agriculture. Kasi meron ding balita, itong NIA ay parang nagsabi pa rin na kulang talaga pati yung mga sources ng tubig, ASEC no? Opo, nabanggit din po yan ng Pangulo nung nandun siya sa San Jose nung isang araw na kasi nga po hindi naman po, ako po palagi ko pong sinasabi sa mga panayam na hindi naman pwedeng magikin yung tubig, diba? Tama. So, pero po, naghahanap po ng ibang ways para magkaroon yung mga sakahan. Again, yung surface water sources, kung hindi pa tuyo, ayan po yung isang pinagkukunan. At yung alternative po, yung nasa ilalim ng lupa, kung meron pa pong mapagkukunan. Naku, hindi pa pala natin pinag-uusapan, ASEC, yung tungkol sa sibuyas. Kumusta na yung damage sa sibuyas? Wala tayong specific data kasi ang kadalasan po ang binibigay po ng Department of Agriculture ay sa palay, sa mais at high value crops. Wala po ako nakitang, or although I may have missed it, sa sibuyas po. Pero in particular po sa Occidental Mindoro, nabanggit po din ng DA at ng Pangulo din na meron pong mga cold storage facilities po na bubuksan o ilalaan para po dun sa mga sibuyas po. Kasi alam naman natin na kapag natuyo na yan, hindi na mapapakinabangan. Although nung nandun ako sa Occidental Mindoro nung March, nakita natin na okay pa naman yung mga sibuyas nung time na yun. Pero syempre po, ang habang panahon na yung lumipas, tumitindi pa yung init. So, for sure, meron pong damage. Ayan. Pero wala pa pong ulat na kung gaano kalaki po talaga yung pinsala sa industriya. Oo. Nabalitaan ba, ASEC, yung isang magsasaka na nagpakamatay dahil nalugi ito? Alam ko ito, sa Occidental Mindoro din ito Opo, kasama po yan sa inulat ng Vice Governor. Meron pong mga kasong ganyan talaga. Yun po yung iniiwasan natin. Kasi ang naging sanhi niyan kasi yung ibang magsasakan natin for the past planting season, meron pong mga nangutang dyan from third party para po makapagtanim. Meron naman na hindi talaga makakain dahil wala silang aanihin. So doon po pumapasok yung tulong ng DSWD. Kasi iniisip po ng mga tao, bakit doon sa listahan ng itinutulong nyo o yung nakikita namin sa TV, nag-aabot kayo ng food packs na animoy merong bagyo o lindol na nangyari. Kasi kasama nga po yan doon sa inilalaan na tulong. Kasi meron po talaga mga pamilya na hindi talaga nakakakain dahil wala pong inaani yung kanilang head of the family na magsasaka. So, importante po yung cash transfer at saka yung food packs para po meron pong makain sa pang-araw-araw. Actually, in terms of individual people po na epektado ng El Nino, nasa 2.1, higit sa 2.1 million individuals po yung natulungan at tinutulungan pa at inaasahan nga natin na tataas.
pero po, syempre po, tinututukan ng DSWD among other agencies kung paano po sila matutulungan. Tama, kino-course through din sa DSWD, tama, no? Oo, kasi yung, kumbaga, yung connection at saka kahit pa paano, yung mga DSWD office nationwide, ay mga local office na yan dan at direkta na ang kanilang pakikipag-usap. Okay, puntahan lang natin ulit yung last question na to, Asek, yung regarding sa state of calamity, ilang percent po ba ang dapat na damage doon sa mismong lugar, mapasyudad man yan o probinsya, para declare na state of calamity yung area po? Opo, karamihan po ng nagde-declare ng state of calamity ay dahil sa pinsala sa agriculture. So, ang criteria po ng NDRRMC is 15% ng population ng apektado. 30% ng kabuhayan ay apektado. At saka meron pong nasirang mga vital installations gaya po ng mga siguro water reservoir, yung mga power plant. Tapos under other calamities po, yung bagyo o lindol, meron naman pong fatalities. Pero doon po, sa ngayon po, ang ginagawang basihan po is yung effect sa population at saka po sa kabuhayan. So, meron pong ibang nababalitaan tayong mga cities o municipalities na gusto na nilang mag-declare. Hindi pa sila makapag-declare dahil hindi pa pasok doon sa criteria na yon. Iisipin ng mga tao bakit pa aantayin, pero kasi po ang kailangan pong mangyari is paano po natin magagamit yung calamity fund na nakapaloob po doon sa criteria. So kailangan pong may pamantayan na susundin para po magamit yung local calamity fund. Saka yung calamity fund, Asik, it will always be kulang. Yes po. Meron pong nagbanggit sa akin nung isang araw na paano El Nino po ang tinututukan natin ngayon. Paano kung biglang wag naman sana po may volcanic eruption or may bagyo or may earthquake po. So yun po. So doon na po papasok naman po yung tulong from the national government. Kasi once mag-declare po ng state of calamity, na-trigger na po yung mechanism kung paano po makakatulong yung national government sa LGU. Saka yung kapag state of calamity, Asek, di ba, naka-price freeze, lalong-lalo na yung mga basic commodities, lalong-lalo na yung bigas. Tama po yan for at least 60 days or 6 months. I forget po kung ano yung nasa guidance. Pero yun nga po, para hindi po manamantala po yung mga merchants at yung mga retailers, para hindi po talaga madagdagan yung burden ng ating mga kababayan na nandoon sa lugar na na-declare ng state of calamity in terms of yung pagbili po ng commodities. Iyon. Okay. At saka yung last na to, promise Asek, kasi napag-usapan natin dati yung wall, kung paano natin ma-reach out yung mga kababayan natin na magsasaka, hindi naman pumupunta yan sa mga local offices at saka sa mga bangko at saka sa mga munisipyo, mga city hall. Paano na po natin na-address yung issue na yan? Opo, binanggit po yan mismo ng Pangulo sa Occidental Mindoro na dapat po ang coordination is two-way. Huwag na raw antayin ng LGU na lumapit pa sa national government yung mga humihingi ng tulong. Kaya po dinala ng Pangulo yung ilang cabinet secretary sa kanyang trip to Mindoro para masabi na yung national government na po ang lalapit para po malaman kung ano yung mga pangangailangan ng mga lokalidad na magdedeklara ng state of calamity o padeklara pa lamang po. Yun. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Very useful. Gagamitin namin to hanggang sa mga balita hanggang mamayang hapon. Thank you very much, Asek Joey Villarama. Maraming salamat, Sir Dennis. Maraming salamat sa pagkakataon at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat. Ang El Nino Task Force spokesperson, si Asek Joey Villarama. Ako, nakakalungkot, Ang taas ng mga numero. Hay, nako. Teka muna. Pagaanin muna natin. Pagaanin natin ng sitwasyon, very light, Para balase tayo. Ready na ba kayo? Mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos. 1,000 pinag-uusapan natin dito, 500 pesos kapag tama ang forecast. At another, dagdag 500 piso kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang pong manalo, Kailangan lamang abangan ang 4 na letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at
ang sagot sa 0960-880-2424. Yung pangalan, /edad, /address, /for combination of the day. At para sa ating ikalawang kombinasyon for today, sa letrang W, 30. Abangan mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon. Kaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang apat na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Yon! Ating sa inyo ng plus sa panalo. Ayon! Pilipinas, ang ating oras. Ha? 10 minuto na lang? Kabilis naman ng oras. 10 minuto na lang bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. So ito na yung mga balita at informasyon sa PCSO tuloy. Sa Ronda Pilipinas. Kasi nakikinig at nanonood sa atin sa PCSO, mga opisina. Hi! Magandang araw po sa at alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa sa bawat ticket mo? Siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, pagtulong o sa kanilang sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Teka muna, may issue nga pala dito sa PCSO, yung issue ng naging glitch dun sa loto. Ha? Ito, ipapaliwanag sa report ni Angelo Bainyo. Siniguro ni Ms. Laila Galang, Manager ng Product and Standard Development ng PCSO, na walang pandarayang naganap sa nakaraang glitch sa 3D draw ng PCSO at nagkaroon agad sila ng alternate process para sa ganitong hindi inaasang failure ng draw machine. So ang alternate process natin diyan, papalitan natin yung draw machine, yung ano, kasi may marami kaming marami kaming set ng balls, meron na kaming mga extra draw machine, may backup yan. Muling nilinaw naman ni Ms. Laila kung bakit hindi on air ang pagpapalit ng mga draw machines ng PCSO. Dapat on air yung pagpapalit namin. However, parang meron kasi kaming limited time on air. So, yung process na yun kasi kukunin mo yung draw machine, another set, o parang iaano mo sa judges, sa COA, ipapakita mo sa lahat. Baka matapos yung air namin na hindi pa tapos yun. So, may mga kailangan din tayong i-consider sa kaya parang nawala. Pero binalik. Oo. Pero may tape kami noon. So, kung sino man ang magtatanong, mag-i-investigate or ano ba, tape recorded yung yun. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At para sa ating balitang pabalakasan, NU Lady Bulldogs matagumpay na nakuha ang twice to beat advantage sa semis ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nananatiling unbeaten ang National University Lady Bulldogs matapos talunan ng FEU Lady Tamaraws sa second round ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Dikit ang laban sa pagitan ng dalawang koponan, ngunit mas nanaig at na-sweep ito ng Lady Bulldogs 25-21, 25-19 at 25-22. Dahil sa pagkapanalo, matagumpay na nakuha ng NU ang twice to beat advantage patungong semis. Nag-straight win ng koponan. Kapagtala ng 13 points si Alyssa Solomon habang 12 points naman kay Bella Belen. Sa ngayon, nasa top seed ang NU Lady Bulldogs kung saan tinapos nila ang eliminations na mayroong 12-2 win-loss record. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google.
You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito. Nagmamadali. Humahabol. Isang DSWD at Bucor magtatayo ng AgriCamp bilang bahagi ng Children in Conflict with the Law dyan po sa may Pampanga. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Nakatakdang magtayo ng AgriCamp ang Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng Children in Conflict with the Law sa Pampanga. Makikipag-partner ang DSWD sa Bureau of Correction at Pampanga State Agricultural University upang may sakatuparan ang naturang proyekto. Batay sa kasunduan, magiging bahagi ng rehabilitasyon ng CICL sa lalawigan ang tatlong institusyon sa pamamagitan ng sustainable agriculture na sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng pagsaka. Sa tulong ng AgriCamp, magkakaroon ng vocational training at hands-on work experience ang mga makikinabang nito. Kasama rin sa AgriCamp ang sustainable food production kasabay na paghahanda para sa reintegration sa bawat komunidad. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat bilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa ba, last night report. Hiring cap o limitasyon sa pagkuha ng contract of service at job order workers. Pinag-aaralan ng pamahalaan. Patrol 13 Gilbert Perez. Go, Gilbert. Pinag-aaralan ng pamahalaan ng pagtatang limitasyon o hiring cap para sa contract of service at job order workers sa sectoral meeting sa Malacanang na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iniulat ng Department of Budget and Management o DBM na umaabot na sa mahigit 800,000 ang mga COS at job order workers sa pamahalaan na mas mataas ng 22.90% mula sa dating mahigit 600,000 noong 2022. 69.68% o mahigit 500,000 naman ay nasa lokal na pamahalaan. Mahigit 173,000 ang nasa national government agencies at 44,000 naman o mahigit pa rito ang nasa mga universidad at kolehiyo na dumoble mula sa dating 22,937. Kaugnay nito tinalakay din ng mga strategy tulad na lamang ng kapo o papayagang bilang ng mga COS o JO o job order sa bawat ahensya. Kasama rin ang conversion ng mga COS at job order sa contractual positions na magbibigay daw sa kanila ng service power at pagbibigay daan ay maging kwalipikado para sa mga permanenteng posisyon sa gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perez nagbabalita ng tama, naglilingkod. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yan na yun, last na yun. Okay, bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama, ang tatamaan. Okay, ang ating patama quote of the day ay, siguro kaya tayo binigyan ng tigi-isang buhay para hindi mangialam sa buhay ng iba. Ang gulo-gulo na nga ng buhay mo. Mangingilam ko ba ng ibang buhay ng may buhay? Baka yung pakikialaman mo, gugulo na rin. Yan. Kaya dapat nakakonsentrate tayo sa buhay natin. Madali lang yan. Napakadali niyan. Tahimik pa buhay mo. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tawayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Tova Show with Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalik. Ako si Dennis Antenor Jun kita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.